Hey mga boss, this is Boss J, another booting. Tingnan naman tayo. Meron tayo ritong isang bike, push bike. Tuturuan ko paano mag-assemble niyan. Step by step, walang katang video. Hanap lang ako ng position ng cellphone. Yan. Simulan natin sa pinaka-batalyon nito. Pinaka-batalyon niya. Mga plastic yan. Tapos, itlupin natin ng plastic. Sayang. Nagagamit pa yan. Tabi. Tapos, meron yung ganito. Ito yung apakan ng paa. Tapos, lagyan muna natin ng sticker para maganda yung spread niya. Sticker niya dalawa sa tabi. Ayan. Medyo bibilisan din natin. Tapos, sticker sa tabi pa isa. Maganda sa sticker yung hinahagod para hindi na siya makakalas. Tapos itong S naman, pwede mo lagay dito sa gitna, pwede mo lagay dito. Yan. And then, may mga ganito-gantong baliko, hindi siya perfect circle. Yan, ano yun natin ng plies. Talagang hindi may iwasan yan kasi sa isang box, 3 laman. And then, kailangan mo to sa kasama to, mga gamit niya. Yung isa na may butas na maliit para lagayan ng ehe. Ayun o. Tapos, lalagay mo yung pinaka-ehe niya. Ito. Tapos, lalagay mo ng yun, lalagay mo na si gulong. Lalagay mo na si gulong. Ayan. Tapos, lagay mo yung tornilyo. Yung tornilyo niya, 13, na may goma. May goma siya rito para hindi na nakakalas. Hindi mo na kailangan ng dalawang nut para mag-lock. Ito, may pang-lock na talaga siya. May goma na kasama. Sa kabila naman, ganun din. Dito ang discarte na ginagawa ko para mabilis. Gulong. Mga seal bearing yan, no? 608 yung bearing. Dalawa sa isang gulong. Tapos, lagay mo ulit si tornilyo na may goma. May stopper siya. Ang ginagawa ko naman technique nito, isang ratchet 13, saka isang open back rings. Kontra. Tapos, isa hapitan. Misa may lalabas din na maliit na yung lalabas yung ehe. Gagawin ko, iniipit ko para yung kabila naman ang humapit. Kasi duksungan siya. Tapos titingnan mo kung kalog. Pag kalog yung gulong, hapit pa para hindi siya masira yung goma. Kailangan pit. Kailangan pit yung ano niya, kung gaano clearance para hindi mapersa yung ano, yung goma. Yan. Tapos lalagyan mo siya ng cover sa gulong. Next time pala makapagdala ng tripod. Yan. Then manibela, tsaka tinidor. Lagay yung tinidor. Huwag mo kakalimutan mo nang ilagay yung tapaludo. Kasi pag nilagay mo kagad yung tinidor, hindi mo na ito matotornilyo dito sa loob. Yan, diskarte. Kasi pagka nilagay mo kagad yung gulong, kakalisin mo ulit yung gulong. Tapos meron siyang tornilyo, Phillips screw. Yan, may butas yan, hanapin mo.
Tapos hindi siya kayang isagad. Sikip na kagad yan. Oh. Saka mo ngayon lalagay si gulong na may pedal. Gulong na may pedal. Ayan. Yung iba nito, tornilyo. Yung iba naman, quick release. Tapos, ilalagay mo na sa unahan. Ayan. Ang pinakalock naman yan dito sa ibabaw, sa head tube niya, itong kanyang basket sa unahan. Tapos rubber mallet para mag-fit. Tapos manibela. Manibela niya, merong ganito parang sa ano, yung na nahihila design. Yan, ikot-ikot mo lang yan ganun. Kasi mo yung pinaka quick release niya para may ipasok mo. Maabot din ng mga ilang minuto to. 10 minutes. Lalo na pagka hindi mo alam, aambutin ka na ito ng 30 minutes. Tapos meron ito na yung pinakalock niya ng manibela. Pasok mo siya papagano, no? Tapos pindutin mo yung quick release niya. Yeah. Tapos ipasok, may butas yan. Nakaharap dito yung manibela. Yan. Meron yung butas para mag-lock. Tapos lock mo siya yung manibela. Yan. And then meron niyang bell. Kabit natin si bell. Pagkabit ng bell, meron niyang bakal na stopper, yung pinaka may inaanuhan ng tornilyo. Hawakan mo siyang ganahan kasi nahuhulog yan. Pag nahulog yan, edi oras mo na naman para hanapin yun. Minsan, pag nawala pa, hindi mo makita, hindi mo na may kakabit kasi para dito lang yung malapad at manipis na nut. Yan, okay na. Then, lagay natin yung sa paa. Footrest. Footrest, dalawa yan. Tapos dalawang tornilyo na mahaba. Ito. Yung problema, nasa ng kanya, hanap tayo ng ano, wala yung isang nut eh. May mga spare ako ng nut dito. Ito. Ayan. Okay. Pag nakakapulot ako ng mga ganito sa bodega, sa tindahan, tinatabi ko para in case na kulangin. Ayan. Suot mo lang siya, meron yung butas. Pagkasuot, may butas naman yung saktuhan yan pag sinagad. Kapain mo lang yung butas. Okay na. Then, yung nut niya. Ang maganda sa tools dito, kailangan mahaba yung Phillips screw mo. Kasi kalimitan, pag sa bike, mga ganito mga mahaba. Hindi mo abot ng maliit kasi kung maliit, hirap. Yan. Tapos yung kabila naman, para mas madali, ito mo sa ilalim. Padaanin yung Philip. Yan. Para mas maalwan. Yan. Kapit na. Dito apak ang bata. Okay. Then susunod, yung kanyang gabay sa likod, sandalan. Ano? Ito. Kasi pag inuna mo yung upuan, inuna mo yung upuan niya, hindi mo siya makakapitan. Kasi dati ginagawa ko, inuna ko upuan. Tapos hindi ko ngayon makakabit yung sandalan. Kasi dito sa sandalan, ikakabit mo rin yung kanyang gabay para kung case na makatulog yung bata, hindi siya mahulog. Hindi pa tayo. Ayan. Tapos, may lock yan.
lock niyan, pwedeng padaliri. Yan, kailangan hapit. Kasi, pag hinapitan, hindi na siya kakalugto. Tanggalin mo ngayon itong silak ng headboard. Tapos lagay mo na si kanyang upuan. Ano pati ito? Leather na may foam. Hindi masakit sa puwit ng bata. Pwede yan, dalawa. Pa malapit sa unahan, sa likodan. Hindi lagay muna natin sa likodan kasi pag bata naman hindi naman yan nagpipidal. Kaya dito siya sa likod ilalagay para mabilis niya maapakan yung footrest. Number 10 to. Ang gamit ko panghapit, itong T. Mayroon 12, 8, saka 10. Sa 10 tayo para mabilis iikot. Medyo kailangan mabilis din ng kilos para makadaan yung buo. Pagka kasi makakailan ka lang, sayang ang oras. Bihira lang ako magbuo. Dito lagi akong nasa tindahan. And then, ito yung sinasabi ko na headboard niya. Hindi pala muna. Ito muna ang kanyang gabay. Gabay, 4 na washer. 4 yan. Dito mo ilalagay para magkasya dun sa tubo. Yan. Then, yung lock niya sa unahan, sa ibabaw. Then, lagay mo na si headboard. Tapos, lagay mo yung sa pin para hindi dumuus-us yung bata. Meron yung suotan ng belt. Yan, isuot na. Yun yung parang gabay niya, seat belt. Para hindi dumuus-us yung bata. Pag napaganon. Tapos lagyan natin itong kanyang bubong. Yung bubong niya, tinatali yung plastic para hindi madumihan. Pero yan naman ay diba? Plastic natin. Pagka binili na lang, saka tinatanggal ng may-ari. Para dito, protection sa alikabok. Kasi maalikabok lagi. Yan, sok-sok lang yan dyan. Mayroon yung butas para dun papadaan yung tornilyo. Hanapin mo lang yung butas. Tapos yung tornilyo na tinanggal mo kanina. Yan. Napakasimple. Simple lang mga buuin to, mga bossing. Medyo matagal lang sa umpisa, siyempre. Pagtagalan naman, sanay na. Mabilis mo na siyang buuin kasi alam mo na yung sunod-sunod. Ito, lock. Para hindi matanggal yung tornilyo. Minsan kasi, pagka tatanggal yan. Susunod naman natin lalagay yung kanyang basket sa likod. Basket sa likod, 2 tornilyo rin. Tapos, washer. Washer. Yan. Tapos, dito lang. Sa ilalim. Kailangan medyo may diskarte rito na ilalapit mo muna yung nut, bolt or nut sa ilalim para magpasok ng tornilyo. Sasaluhin na lang ng bolt ng nut. Hindi ka na mahirapang magkapa.
Yan. Hanapin mo na si butas. Yes. Sabihin mo yung nut sa ilalim. Tapos, diretso ikot na ng Phillips screw. Yan. Hindi na ikabit mo na yung basket. Lalagay mo ngayon itong para sa controller. Para pagkocontrol mo ng liko. Sa ilalim yan. Dito. May quick release yan. And then, yung pang-ibabaw. Stopper washer. Tapos, yung kanyang manibela. Manibela, meron yung lagayan ng saan yung lagayan? Lagayan ng mga dili. Lagayan ng bote. Basta na siya. Tatlo yun. Pangalawa pa lang yung buo natin. Yun. Ito pa nakita. Meron yung tornilyohan dito. Ganun. Phillips screw ulit ang gamit. Phillips screw. Medyo mainit na. Yan. Lapit na matapos. Manibela na lang. Tapos yung pinaka-propeller niya. Medyo maganit lang po mga boss. Pero kaya naman. Yan. Tapos pasok mo lang to dito. Yan. Pasok. Lock. Tapos. Lalagay mo na yung kanyang pinaka-aero. Yan. Lalagay mo siya dito. Tapos, ito yung magkokonekta sa manibela mo sa manibela ng push bike. Para pag niliko mo siya, ito yung gagabay kung liliko kanan or kaliwa. Yan, that's it. Tapos na. Bai. Napakasimple. Yun nga lang, kailangan pag nalaman mo na, dire-diretso yan. Siyempre sa umpisa, mahirap. Kasi hindi mo pa alam. Kahit ako nung una, nahirapan dito. Kasi hindi ko siya alam. Hindi ko alam yung start, sunod-sunod na procedure. Yan. Tapos na. Alright. 18 minutes ang inaabot oh. Walang cut ang video, dire-diretso. Maraming salamat. See you in my next vlog.